Ano kaya ang magiging reaksyon nyo dito sa ipapapanood ko sa inyo? Ito po ay video ng isang lalaki na nagdadrive sa expressway natin dito sa Pilipinas. Gusto niya sanang mag-overtake dun sa sasakyan sa harapan niya. So nag-flash po siya ng headlight para ipaalam dun sa harapan niya na gusto niya mag-overtake. Kaya lang ayon po dito sa uploader ay ayaw siyang paraanin at nananadya pa nga daw. Lalong nagbabagal para hindi siya makalusot. So panoorin nyo po itong video at mamaya po ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung opinion ko. May mga driver talagang ayaw nilang naiilawan sila no? Yung passing light ba? Hindi ko alam kung bakit pero parang natitrigger sila. Yung parang, bakit mo ko iniilawan? Ba't ka nagpa-passing light? Anong meron? Anong gagawin mo? Sino ka ba? Parang kang siga. Katulad na lang na itong sasakyan sa harapan ko na sinusundan ko. Matapos ko nga siyang ma-passing light mas lalo akong binabaran at nagbagal pa. Gusto kong mag-overtake sa kanya dahil nasa overtaking lane siya pero mabagal ang takbo niya. Para pang nangiinis kasi kung mag-overtake naman ako sa kanan, tatapatan niya naman yung sasakyan na binubuntutan ko para hindi ako makapasok sa harapan niya. Samantalang pag meron naman bakante sa kanan, pwede siyang pumasok doon para makapag-overtake na kaming mga nasa likuran ko. Medyo mahaba na rin kasi yung pila. Isa pang iniisip ko, baka kaya ayaw niya magpa-overtake, sinasabi niya siguro na mabilis na yung takbo natin, mag-overtake pa ako. Samantalang tumatakbo lang kami ng halos 90 kph. Kaya reminder lang pag nasa overtaking lane kayo, maging conscious naman kayo dahil hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon. Katulad namin na gusto namin mag-overtake dahil meron akong kasama na nasi-CR na talaga. Yung iba kasi ginagawang big deal nailawan ka lang, kala mo inaano ka na Samantalang simpleng signal lang yun na gusto namin mag-overtake. At saka dapat alam mo rin kung mabagal ang takbo mo, huwag ka dyan sa overtaking lane, pumasok ka sa kanan dahil overtaking lane nga Ngayon kung ayaw mong na-overtaken ka, edi bilis-bilisan mo ng konti yung takbo mo para nakabuntot na lang kami sa'yo. Kaso parang mas nangiinis pa nagbabagal saka binababaran para lalo Gusto ko sana sabihin sorry na po, huwag ka nagalit. Ay nako, kaya eto ako na lang mag-a-adjust, hanap na lang ako ng tiyempo rito para makapasok sa kanan para makapag-overtake. Kasi matigas to, ayaw talagang magbigay. Sa ganitong sitwasyon, kailangan talaga habaan ng pasensya, kumalma. Kasi talagang may inis ka rin. Tayo na lang umitindi. Kasi pagdadaanin natin sa init ng ulo, baka iba pa yung mangyari. Baka magkaroon pa ng aksidente, di ba? Lumala pa. So, pag ganyan, hayaan na lang natin. Pero yung totoo, nagtitimpi lang ako, naiinis talaga ako. So guys, alam ko na after nyo mapanood itong video, ay may kanya-kanya kayong mga opinion. Pero ito naman po yung sa akin. Sa mga ganito pong sitwasyon ay natural na hanapin natin kung sino ba yung may mali. Kaya ang maganda po niyan ay alamin natin kung ano ba ang sinasabi ng Toll Regulatory Board na minimum at saka maximum speed sa mga expressways natin dito sa Pilipinas. So ayon po sa Toll Regulatory Board, ang minimum speed po para sa mga Class 1 vehicles ay 60 kph. Ang ibig sabihin po ng Class 1 vehicles ay yung mga regular cars, yung mga 4 wheels na hindi naman malalaki, katulad ng mga kotse at SUV. Tapos ang maximum speed naman po ng mga Class 1 vehicles ay 100 kph. Ngayon guys, kapag medyo malaki-laki na may sasakyan yung mga trucks at saka buses, ay 60 kph din ang minimum speed. Tapos hanggang 80 kph naman ang maximum speed. Ngayon guys, itong minimum speed at saka maximum speed na sinabi ko sa inyo ay hindi po yan suggestion. Yan po ay ipina-implement talaga nila. Batas po yan at kapag hindi po tayo sumunod dyan ay pwede tayo ma-penalize. Pwede kang hulihin kapag mas mabagal pa sa 60 kph ang andar ng sasakyan mo sa loob ng mga expressways. At pwede ka rin hulihin kapag mas matuloy ka pa sa 100 kph na maximum speed. Kaya nga lang dahil tayo ay mga Pilipino, para bang natural na sa atin yung lumampas sa maximum speed limit. Kasi maganda yung kalsada, tapos syempre nagbabayad tayo dyan sa mga tollways, marami sa atin ang sinusulit yan. Lalo na kapag ikaw ay nakasakay sa modern cars, yung 100 kph ay maning-mani, walang kabagay-bagay yan. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ay may mga drivers na sumusunod dyan. I-example ko na po sa inyo yung sarili ko. Sa tagal ko na po kasing nagmamaneho at sa daming beses na po akong nag-drive dyan sa mga expressways, ay nasawaan ko na rin po yung magpatakbo ng matulin. Lalo nung namamasada pa ako ng UV Express noon. Pero ngayon po, kung magpaandar ako dyan, ay naglalaro lang po sa 80 hanggang 90 kph. Hindi dahil sa natatakot na ako magpaandar ng matulin, kasi yun po yung pinaka-fuel efficient na speed. Kapag po kasi mas matulin pa tayo doon, ay mas nag-e-effort na po yung makina natin para labanan yung drag ng hangin. Ngayon guys, balik tayo doon sa video na ipinakita ko sa inyo kanina. Makikita naman po natin na yung SUV na sinasabi nung uploader na nagbabagal at nananadyang ayaw magpalusot ay mas matulin naman kaysa doon sa minimum speed na 60 kph. Actually, umo-overtake nga po siya dun sa mga mababagal talaga na sasakyan na nasa kanan. May pagkakataon pa nga pong makikita natin doon sa dashboard noong uploader na umaabot sa mahigit 80 or almost 90 kph ang andar nila.
So technically ay wala naman pong nilalabag na batas yung SUV. Kasi mas mabilis naman po siya sa minimum speed at hindi po siya lumalakpas dun sa maximum speed. Yung nga pong speed nila na almost 90 kph ay nakakapag-overtake pa sila. Kaya nga lang guys, yung speed nila na almost 90 kph apparently ay nababagalan dyan yung uploader. Hindi enough para sa kanya yung almost 90 kph para sabihin ito ay mabilis. Kaya ang interpretation niya tuloy doon ay sadya siyang ayaw padaanin kahit na sinisignalan niya ng headlight or ng passing light. Kaya sa opinion ko po ay masyado lang nagmamadali itong si uploader. Kulang ang kanyang patience. Kaya pati yung SUV dun sa harapan niya ay pinagmamadali niya. Actually, doon po sa duration ng video, hindi ko naman po nakitang bumabad yung SUV na tinapatan niya yung mababagal na sasakyan sa kanan para lang hindi mapadaan itong si uploader. Slowly but surely, nakikita ko po na nakaka-overtake din yung SUV doon sa mga slow vehicles. Kaya para po sa akin, kung iniilawan man po siya ng passing light itong si uploader, ay hindi niya po obligasyon na kumanan. Kasi guys, kung makikita niyo po doon sa video, ay sunod-sunod din naman po yung mga sasakyang mababagal sa kanan. Totoo po na may mga drivers na kayang-kayang sumingit doon sa pagitan ng mga mababagal na sasakyan sa kanan para lang palusutin itong nagmamadaling si uploader. Pero meron din po mga drivers na kinukonsidera nila yung safety nila at ayaw nila ng mga ganong medyo aggressive na maneuver. Halimbawa na po dyan yung mga senior citizens, yung mga new drivers, o kaya naman minsan kapag natapat kayo sa foreigner pala yung nagdadrive. Pag napunta kasi ang mga foreigner dito sa Pilipinas, yung disiplina nila na pagdadrive sa bansa nila ay dala-dala nila dito sa Pilipinas. Kaya hindi sila mahilig mag-overtake at hindi sila mahilig mag-change lane. At sa totoo lang po, kung hahanapan ko ng fault itong dalawang driver na napanood natin, ay may mas fault pa nga po itong si uploader. Kasi una na po dyan ay vinidyohan niya yung sasakyan sa harapan niya na wala namang ginagawang traffic violations. Ipinakita niya pa yung plate number. And then, base po sa distansya nilang dalawa, ay mukhang nagte-tailgating po itong si uploader. Ayon nga po dito sa Traveler's Insurance, dapat ay ina-apply sa mga expressways yung tinatawag na 3-second rule. Ang ibig sabihin po niyan ay kung halimbawa na biglang huminto yung nasa harapan nyo, mayroon pa kayong 3 seconds bago nyo siya mabangga. Ngayon guys, dun po sa andar nila na 80 kph, ang 3-second rule dyan ay approximately 44 to 67 meters. Pero dahil na nandito tayo sa Pilipinas, syempre wala naman pong susunod sa ganong kahaba na distansya sa takbong 80 kph. Pero base po doon sa video na pinanood natin, ang distansya nila sa tansya ko ay mga nasa 10 to 15 meters lang. Kaya kung halimbawa yung SUV ay biglang pumreno o kaya naman biglang nasabugan ng gulong yung SUV sa harapan mo, ito ngayong si uploader ay gagahulin sa pagpreno para wag lang siyang mabangga dahil nga siya ay nagte-tailgating. Well anyway guys, yan naman po ay opinion ko lang. Hindi naman po ako traffic expert. Pero matagal-tagal din po ako nag-drive sa tollways. Lalo na dyan sa may index kasi namasada po ako dyan ng 4 na taon. Ang biyahe ko po noon ay may Kawayan to Malolos, then Malolos to MRT. Ang daladala ko po noon ay Mitsubishi Adventure na UV Express. So para po sa akin, pag tayo po ay nagfa-flash ng passing light o kaya naman gumagamit tayo ng turn signal para ipaalam dun sa harapan natin na tayo ay tatawid or liliko, lumalabas po niyan na tayo ay nagre-request lang, tayo ay nakikiraan lang, na baka naman pwede nyo kaming palusutin or paraanin. Ngayon, kung hindi po tayo pinadaan, ay hindi po kasalanan nung sinisignalan natin yon kahit na tayo ay nagmamadali. Kasi baka mamaya sila ay nagmamadali din, or baka mamaya meron din silang ibang valid reason kung bakit hindi kanila mapagbigyan. Dapat mahaba yung pasensya natin. Kung tayo ay mapapagbigyan, salamat. Kung hindi naman tayo mapagbigyan, ay pasensya ka. So guys, kayo naman, ano ang opinion nyo dito sa pangyayari na ito? Ilagay nyo po yan sa comment section natin sa baba para mapagkwentuhan natin. Basta iiwasan nyo lang po makipag-away. Tapos huwag nyo kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!